Kumain ka na. Mahina siyang siniko ni Kevin sa tagiliran. Huwag ka masyadong magpahalata na nagsaselos ka. Nang hindi pa siya kumikilos ay tumayo ito at pagkatapos ay pinagsilbihan siya. Halos lahat ng pagkain na nakalagay sa lamesa ay inilagay nito sa plato niya. Kumain ka ng marami para makalimutan mong sakit. Iniumang nito sa bunganga niya lumpiang Shanghai na agad naman niyang ninuya at nilunok. Walang duda na si Aliyah nagluto nito. Isa kasi ito sa paborito nitong lutuin kapag may okasyon, kagaya ngayon. Mas masarap yan kapag may ketchup, dude. Kain mo na lang yung pagsaselos mo. Ayos lang yan. Ramdam kita. Pasimple niyang sinalpakan ng bunganga ni Kevin ng Shanghai at pagkatapos ay marahas niyang binuksan ang bote ng ketchup na nasa harapan niya. Nang mabuksan niya iyon ay pasimple niyang tinapunan ng ketchup ang dalawang lalaking mayabang at pinuntaryan niya ang mukha ng mga ito. Matayo, ano ba? Magdahan-dahan ka nga. Napatingin siya kay Aliyah nang sumigaw ito. Agad nitong inabutan ng tissue ang dalawang lalaki na natapunan ng ketchup sa mga mukha nito. Oh, ano nangyari sa kanila? Maang-maangan niyang tanong. Ako bang nakatapon sa kanila? May iba pa ba? Halatang banas na sa kanya si Aliyah. Masyado kasi mayabang ang mga kausap nito. Kung makapagsalita pa, akala mo mga anak ng pinakamayamang tao sa mundo. Napaisip tuloy siya kung anong trabaho ng dalawang butiki na ito. Abay, malay ko, wala naman akong ginagawa sa kanila. Nakita mo naman na nakaupo lang ako dito, di ba? It's okay, Aliyah. Don't worry. Maghihilamos na lang kami. Hinawakan ni Boy Kulot ang kamay ni Aliyah kaya binato niya ito ng tinidor sa dibdib nito. Pero nagkunwari siya na tumalsik lang ang tinidor niya. Sorry, pare. Pagingin niya ng paumanhin, kunwari. Pero ang totoo ay gusto niyang tusukin ng tinidor ang mga kamay nito. Aliyah, doon na lang kayo sa kubo mag-usap ng mga kaibigan mo. Kung gusto pa nilang kumain ay magpahatid na lang kayo kay Manang Rosa. Alam niyang pati si Aaron ay niyayabangan na rin kaya halos itaboy nito ang mga bisita ni Aliyah. Rommel, Lyndon, doon na lang tayo sa kubo magkwentuhan dahil may asungot dito. Pagpaparinig nito bago inakay ang dalawa na nakahawak sa sariling mga muka. So, Rommel at Lyndon pala ang pangalan ng dalawa. Nang makalis sa mga ito ay binalingan niya si Aaron. Kilala mo ba kung sino ang mga yun, dude? Aliyah's former classmates, I guess. Bakit hindi ko sila kilala? Lahat kasi na naging kaklase o kaibigan nito ay kilala niya. I don't know. Wala akong tuwala sa dalawang iyon sa totoo lang. Komento ni Genesis. Mas mayabang pa siya kaysa sa iyo. Sandalian. Oo nga. Segundo naman ni Kevin na pilit siyang sinusubuan ng lumpia. Kaya sinikmurain niya ito. Aray, huwag mong ibuntot sa akin yung galit mo. Sinusubuan kita dahil kanina ko pa napapansin na hindi ka kumakain. Hindi ako gutom, kaya huwag mo ko subuan ng subuan. Kanina pa ako inom ng tubig dahil sa ginagawa mong langya ka. Kung hindi niya pa ito sinukmuraan ay hindi pa ito lalayo sa kanya. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang magdamag tayong uminom ngayon? Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Sandalian. Tumayo si Genesis at minasahe ang balikat niya. Nandito lang kami para sa'yo. All for one, one for all. Kung magsalita ang mga ito, akala mo naman nabigo siya sa pag-ibig. Malabo mangyari iyon sa isang sandalian, no? Wala ni isa man sa mga lalaking iyon ang kayang pantayan kung ano ang meron ng isang sandalian. Can we talk? Tanong ni Aliyah kay Mateo. Sunundan niya talaga ang binata sa banyo para lang kausapin ito dahil hindi niya matiis sa mga ginagawa nito sa bisita niya. Halata kasi na sinasadya nito na basain ng beer sina Lyndon at Rommel sa tuwing magbubukas ito ng beer. Hindi lang iyon dahil ginagawa nitong basurahan ng dalawa kaya hindi na maintindihan ang itsura ng mga kaibigan niya. Her visitor was her closest friend back then. Inimbitahan niya ang mga ito nung aksidente niyang makita ang dalawa sa grocery store para mamili ng mga sangkap na gagamitin niya sa pagluluto para sa birthday ng mommy niya. Why are you like that, Mateo? What's wrong with you? Bigil ang inis na tanong niya rito. What are you talking about, Aliyah? As you can see, I am well and fine. Wala akong dinadalang problema at kung meron man, ay kaya kong solusyonan iyon. Bakit ganyan kayo sa mga bisita ko? May problema ba kayo sa kanila? May ginawa ba sila sa inyo para tratuhin niyo sila ng ganyan? They are my visitors. Can you at least respect them? Bakit? Nakikita mo naman siguro mga itsura nila mula dito, hindi ba? Ano masasabi mo? Bahagya naman ito sumilip kina Lyndon at Rommel. I think they're perfectly fine, Aliyah. Sad nito. Wala naman ako napansin na kakaiba sa kanila bukod sa pangit ang mga mukha nila. Basang-basa na sila dahil sa ginagawa niyo.
Pagpunta nila dito kanina ay presentable ang mga itsura nila, pero ngayon, mukha na sila mga pulubi dahil ginagawa niya silang basurahan. Yan ba ang dahilan kaya mo ko sinundan dito sa banyo? Kasalanan ko ba kung burara yung mga kaibigan mo? Sarkastiko nitong tanong. Don't make me mad, and don't accuse me like it's all my fault, Aliyah. Hindi mo ba nakikita na lasing niya mga kaibigan mo? Ang mga kaibigan mo, pagsabihan mo, hindi ako. Alam kong gago ako pero hindi ako bida-bida. Kagaya ng mga bisita mo na ultimo pagbubukas ng beer ay hindi na nila kaya. Pero sige pa rin na sige. Yung mga gago mong kaibigan ang pagsabihan mo, Aliyah. Hindi sila gago, Mateo. They are both degree holders. Oh, edi wow. Congrats. Don't be sarcastic. I don't care if they are degree holders or whatsoever they are, Aliyah. Kahit anak pa sila ng kung sinong Poncio Pilato ay hindi magbabago ang tingin ko sa kanila. And you, why are you letting drunken man touch you? Alam mo ba hindi magandang tingnan iyon? Inaakbayan lang nila ako. Mahilig naman kasi talaga mang akbay ang dalawang iyon noon pa man. Girlfriend ka ba nila? Boyfriend mo ba sila? Hindi. Then, don't let them touch you. Ikaw nga, hinalikan mo ako eh. Biglang sabi niya, ano naman, kahit naman may mangyari pa sa atin ay gagawin ko kung anong tama at nararapat. Sila, nakakasiguro ka ba na ganoon din ang gagawin nila? Aalagaan ka kaya nila pagdating ng araw? Nilapitan niya sa Mateo para alamin kung nagdadelirio ito. Baka kasi may lagnat ito pero nagawa pa nitong mag-inom. Idinampi niya ang kamay niya sa leeg nito. May sakit ka ba, Mateo? Bakit parang kakaiba mga lumalabas dyan sa bibig mo? Di ba nga, dati akong baliw? Ano pa ba nga asahan mo sa akin? Huwag ka nang uminom kung lasing ka na. Aniya, totoo nga ang kutob niya na may sinat ito dahil kanina niya pa napapansin na hinihilot nito ang sentido nito. May sinat ka pero nagagawa mo pang uminom? Huwag kang makapagsabayan sa mga kaibigan mo dahil sila normal, ikaw hindi. Ihatid na kita sa guest room. Hinawakan niya ito sa braso nito pero binaklas nito ang kamay niya. Magpapahinga lang ako kapag nakauwi na yung mga kaibigan mong pangit. Wika nito sabay upo sa sahig. Mamaya, pag alis namin, pagsamantalahan ka namang iyon eh. Ikaw nga itong mahilig manamantala eh. Di hamak na mas may tiwala ko sa kanila kasi sa'yo. Kilala ko sila kaya masasabi ko na mabuti silang tao. Hindi kagaya mo, na kunti lang natitirang katunuan sa pagkatao. Really? Okay. Pagkatapos nitong magsalita ay marahas itong tumayo at basta na lang siya nitong iniwanan at bumalik na sa pwesto nito kaya sumunod na lang siya habang napapailing. Dude, hindi pa ba kayo uwi? Narinig niya ang tanong nito sa mga kaibigan nitong sina Genesis at Kevin. Mauna na ako sa inyong dalawa dahil may dadaanan pa pala ako. Hoy, sandal yan. Magtigil ka nga. Doon na lang tayong tatlo matulog sa guest room nila. Isa pa, lasing na lasing ka na. Wika ni Genesis habang hawak ang bulsa ng pantalo na suot ni Mateo para hindi ito makaalis. Uuwi na ako dahil masama ang pakiramdam ko. Pahayag ni Mateo saka ito yumuko at bumulong kay Genesis. Nakita niyang tumangutango naman ang huli sabay tingin sa kanya. Ang sunod nitong binalingan ay ang kapatid niya. Dude, uuwi na ako. Ikaw na bahala dito. Magkita na lang tayo bukas. Tanungan lang ito ng kapatid niya saka ito naglakad paalis sa kubo. Dumaan pa ito sa harapan niya pero hindi siya nito pinansin. Aliyah, pauwiin mo na yung mga kaibigan mo dahil mukhang lasing na lasing na. Seryosong sabi ng kapatid niya habang masamang nakatingin kina Lindan at Rommel. Hindi sila pwedeng matulog dito sa bahay kaya tanungin mo sila kung sino ang pwedeng kontakin para magsundo sa kanilang dalawa. Kuya, sa guest room na lang natin sila patulugin. Pwede? Medyo alanganing oras na kasi at hindi ko rin alam kung sino ang pwedeng kontakin sa mga kamag-anak nila. Nakayukyuk na kasi ang mga kaibigan niya kaya hindi niya matanong ang mga ito. Are you serious right now? Kailan mo ba ako nakita na nagpatulog dito ng mga babae? Pinapatulog mo nga mga kaibigan mo dito sa bahay. Katwiran niya. Lalaki ako kaya lalaki din ang pinapatulog ko dito. At dahil babae ka, babae lang din na pwede mong patulugin dito sa bahay. Motoridad nitong sabi kaya hindi na siya nakapagtalo pa. Samahan mo na sila palabas dahil kung hindi, ako mismo ang kakaladkad dyan sa dalawa mong kaibigan. Oo na. Nagulat siya nang sabay na tumayo ang mga kaibigan ng kapatid niya na sina Genesis at Kevin. Dahan-dahan lang dahil baka madapa kayo. Nag-aalala niyang wika dahil halatang lasing na rin ang dalawa. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sundan ng mga ito palabas ng gate nila. Ayoko nang maulit ito, Aliyah. Sa susunod na mangyari ito, ay ihahagis ko na silang palabas. Malakas na sabi ng kapatid niya na umaalalay din sa mga kaibigan niya.
Pwede silang uminom, pero hindi sila pwede magpakalasing ng gusto, lalong-lalo na kung ganito ang gagawin nila. Paglabas nila ay nagulat siya nang makita niya si Mateo na may kausap na lalaki. Ang akala niya ay kanina pa ito nakaalis pero nakatambay lang pala ito sa labas ng bahay nila. Dude, isakay niyo na yan dito. Utos ni Mateo sa kapatid niya at sa dalawa pa nitong kaibigan. Ang tinutukoy nito na isakay na ay ang mga kaibigan niyang sina Lyndon at Rommel na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Ang yayabang pero hindi naman pala kayang panindigan ng kayabangan. Hoy, teka! Alam ba ni mamang taxi driver kung saan ihatid ang mga kaibigan ko? Tanong niya kay Mateo. Ang lalaki pala kasing kausap nito kanina ay ang driver ng taxi kung saan isinakay ng mga ito ang mga kaibigan niya. Malamang, ano akala mo killer yan si kuya para dalhin kung saan ang mga pangit mong kaibigan? Ano naman mapapalaan yan kung gagawin niya mga bagay na iyon? Alam niya ba ang bahay ni Lyndon at Rommel? Lasing ang dalawang iyan kaya dapat may kasama ang mga iyan hanggang sa makarating sila sa lugar nila, Mateo. Alam na taxi driver kung saan ihahatid ang mga kaibigan mo, Aliyah. Sabat ng kapatid niya. Paano nga? Sasamahan sila ni Genesis at Kevin. Ano? No. Magkapanabay na sagot ng dalawang taong binanggit ng kapatid niya. Anong pakialam namin sa mga gagong yan? Masyado kasi mga suga pa sa alak. Kala mo mauubusan. Ihatid nyo na yung dalawang yan dahil may sinad sa sandalian. Utos ng kapatid niya sa dalawa. Hindi niya tuloy maiwasan na hindi mapatingin kay Mateo. Nakapikit ito habang bahagyang hinihilot ang batok nito. Naramdaman siguro nito na nakatingin siya kaya bigla na lang itong nagdilat ng mga mata. What? Bakit uminom ka? Tanong niya. Anong problema doon? Balik nitong tanong sa kanya. Sana hindi ka nag-inom kung alam mong masama ang pakiramdam mo. Napakatakaw mo sa alak. Nakita niyang biglang umangat ang sulok ng labi nito. Huwag mo sabihin sa akin na concern ka sa kalusugan ko. Huwag kang ganyan dahil baka kiligin itong itlog ko. Wala akong sinabing concern ako sa iyo, no? Pambabos ka niya. Ang sinasabi ko lang, dapat hindi na sana muna nag-inom kung Oo na, alam ko naman na concern ka. Sabi nito sabay hawak sa kamay niya. Pinagsalikop nito ang kamay nilang dalawa kaya napatingin siya doon. Ang laki talaga ng pagkakagusto mo sa akin. Ayos lang na maging sweet ka sa akin kapag tayong dalawa lang pero kapag may mga taong nakatingin sa atin, huwag kang ganito dahil mahalata nila tayo. Dahan-dahan siyang napatingin sa kasama nila na nakatingin din pala sa mga kamay nila ni Mateo. Ang kapatid niya ay naka-smid pero hindi naman ito nagsalita. Ang dalawa naman ay may naglalarong ngisi sa mga labi nito na tila ba nanunukso. Kaya naman mabilis niyang binawi ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Mateo. Tumikim siya. Kayo na bahala sa mga kaibigan ko dahil matutulog na pala ako. Bye. Anya sabay takbo. Aliyah, wala ba akong good night kiss? Narinig niya ang sabi ni Mateo pero hindi na niya ito nilungon pa. Ang landi talaga na lalaking iyon, ni hindi man lang nahiya sa mga kaibigan nito, lalong-lalo na sa kapatid niya. Ito namang kapatid niya pagdating sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga lalaki, overprotective ito sa kanya. Pero kapag involved na ang kaibigan nito, ay tila wala itong pakialam. Mas kinakampihan pa nga nito si Mateo kaysa sa kanya eh. Kuya, untag ni Aliyah sa kapatid niya habang abala ito sa pagtitipa sa laptop nito dito sa sala nila. Pwede ba ako magtanong? Puminto ito saglit sa ginagawa at isinandal ang likod nito sa sofa. Itatanong mo ba kung bakit hindi na pumupunta si Mateo dito sa bahay natin? Of course not. Tanggi niya pero ang totoo ay yun talagang itatanong niya. Nagtataka kasi siya kung bakit isang buwan na niyang hindi nakikita ang pagmumukha ng matalik nitong kaibigan. Samantalang dati-rati naman ay araw-araw itong nasa bahay nila. Huling kita niya rito ay noong kaarawan pa ng ina nila, kaya nagtaka talaga siya ng husto. Tumaas ang kilay ng kapatid niya at kasabay noon ay tila pinag-aaralan din ito ang himaymay ng pagmumukha niya kaya nag-iwas siya ng tingin. Do you miss him? Pagkuwan ay tanong nito. Hindi nga. Tungkol sa negosyo itatanong ko sa iyo, hindi tungkol doon sa baliw mong kaibigan. He's sick, Aliyah. Isang buwan na siyang nakaratay sa kama niya at yun ang dahilan kung bakit hindi mo na siya nakikita. At mukhang hindi mo na siya makikita pa kahit na kailan. Seryoso nitong sabi kaya hindi na niya napigilan pa ang sarili na hindi mag-usisa. Ano sakit niya, kuya? I don't know. Ayaw naman kasi niya sabihin sa akin kung ano sakit niya eh. Malala ba? Medyo. Siguro. Ewan? Sagot nito na tila hindi sigurado. Ano kayang sakit na lalaking iyon? Ayaw niyang sabihin, di ba? Kuya,
Nasaan siya ngayon? Nakahiga doon sa bahay nila habang nakatulala. Sobrang malalabang kalagayan niya ngayon. Hindi na ba siya nakakatayo? May talang na kaya ang buhay niya? Nagkibit balikat ito. Bakit hindi mo siya puntahan sa bahay nila para malaman mo? Umiling-iling siya. Ayoko nga. Okay. Tugon ito sabay tayo. Iidlip na muna ako sandali dahil puyat ako sa kakabantay kay Santalian. Maiwan na muna kita dahil pumipikit na talaga itong mga mata ko. If I were you, I would visit him before it's too late. Loko-loko lang talaga at may hilig mang asar iyon si Santalian pero mabuting tao iyon at maasahan. Umiling-iling pa ito na tila sobra-sobra ang panghihinayang sa sitwasyon na kinasasadlakan ngayon ni Mateo. Best friend mo tapos hindi mo alam kung anong sakit niya. Imposible namang hindi niya sabihin sa yung uri ng sakit niya gayong daig pa ng mga chismosa sa kadaldalan. Puntahan mo siya para malaman mo kung ano sinasabi ko. Sige na, mamaya na tayo mag-usap dahil hindi ko na talaga kaya. Wika nito at tuluyan nang umalis patungo sa kwarto nito para matulog ko no. Base sa mga sinabi ng kapatid niya ay mukhang malala nga ang kalagayan ni Mateo. Sa huli ay napagdesisyonan niya na dalawin si Mateo. Hindi na siya nagpaalam sa kapatid niya na dadalawin niya ang best friend nito dahil baka maistorbo niya ang pagtulog nito. Kahit naman kasi wala silang magandang memories na Mateo ay hindi naman niya maaatim na hindi ito bisitahin ngayon. Paalis na sana siya nang maisipan niya na magluto muna ng pagkain na dadalhin niya kay Mateo. Nang matapos siyang magluto ay mabilis niyang inayos sa mga pagkain na dadalhin niya para sa lalaki bago tuluyang umalis. Habang nagmamaneho siya papunta sa bahay ni Mateo ay may nadaanan siyang nagtitinda ng bulaklak at prutas kaya uminto siya sandali para bumili. Pagdating niya sa tapat ng bahay ni Mateo ay napangiwi siya. Baka kasi sabihin na naman ito na patay talaga siya dito dahil nag-abala pa siya na dalhan ito ng kung ano-ano. Sa ngayon ay babaliwalain niya muna ang mga sasabihin nito. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay malaman niya kung anong uri ng sakit meron ito. Saka na lang siya babawi kapag naging maayos na ang kalagayan nito. At sana nga'y gumaling ito dahil kawawa naman ang mga magulang nito. Paulit-ulit siyang bumuga ng hangin bago pinindot ang doorbell. Nang bumukas ito ay nagpaskil siya ng malapad ng ngiti pero agad din iyong nawala nang si Mateo ang mabungaran niya. Wala kang sakit? Bungad niyang tanong. Nang mapansin niya na nakasuot lang ito ng brief ay sinamaan niya ito ng tingin. Ay nako, ang bastos talaga. Bakit? Gusto mo ba ako magkasakit? Bigla siyang nakaramdam ng inis para sa kapatid niya. Kumanda ito sa kanya pag uwi niya. Para ba sa akin na lahat ng yan? Tanong nito. Hindi pa man siya sumasagot ay basta na lamang nitong hinablot ang mga daladala niya at pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay niya at hinatak siyang papasok sa loob. Alam mo bang mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay? Hindi ko tinatanong. Pambabara niya. Alis na ako. Hindi pwede. Kakarating mo lang tapos aalis ka kaagad. Hindi naman yata tama yun, Aliyah. Mas lalo nitong hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay niya at halos kalad ka rin siya nito papasok sa kwarto nito. Bitiwan mo nga ako. Kapag hindi mo ako binitawan, kakagatin ko yung kamay mo. Pagbabanta niya pero umisi lang ito at kalaunan ay kinagat nito ang pang-ibabang labi nito na tila isang manyakis. Nakakadiri ka talaga. Kulang na lang mag-bold ka. Masyado ka talagang papansin. Magbibihis na kasi dapat ako. Kaya lang nung narinig ko may nag-doorbell ay inuna ko na muna buksan ng pinto kaysa magbihis. Isa pa, maganda naman itong katawan ko kaya hindi ko dapat na ikinahihiya ito. Nang makapasok sila sa loob ng kwarto nito ay binitawan na nito ang kamay niya at pagkatapos ay itinulak siya paupo sa ibabaw ng kama nito. Ang mga dala-dala niya ay ipinatong nito sa bedside table nito. You can sleep in my bed if you want to sleep, Aliyah. Sabi nito habang kumukuha ng damit sa closet nito. By the way, anong nakain mo at dinalhan mo ko niyan? Miss na miss mo na ako, no? Siguro nagtataka ka kung bakit hindi na ako nagpupunta sa bahay ninyo nitong mga nakarang araw. Tumawa pa ito. Nakakatuwa naman dahil gumawa ka talaga ng paraan para makita mo ko. At may bonus pang mga regalo, ha? Ang lakas talaga ng tawa mo sa akin, Aliyah. So, wala ka talagang sakit? Hindi ka nagkasakit nitong mga nakarang araw? Kagagaling ko lang. Kalalabas ko nga lang sa ospital no isang araw eh. Bakit? Huwag mo nang alamin dahil baka hindi ka makatulog sa kakaisip. Malala ba ang sakit mo? Seryoso niyang tanong dito. Bakit nagkasakit ka? Sinat lang naman yun. Sinat lang pero na-ospital ka? Kung alam ko lang na sinat lang ang sakit mo, sana natulog na lang ako sa bahay at hindi na ako nag-abalang pumunta dito.
Ang akala ko pa naman nakaratay ka na lang talaga. Pagkatapos nitong magbihis ay tiningnan nito ang mga dala-dala niya. Naluto mo ba ito para sa akin? Oo, akala ko kasi may sakit ka, kaya ipinagluto kita kanina. Pero dahil mukhang maayos ka na naman, ay uuwi ko na lang mga iyan. Anya, sabay tayo para kunin ang mga pagkain na niluto niya pero itinulak ulit siya nito kaya napaupo ulit siya sa ibabaw ng kama nito. Wala ka bandalang kanin? Nagdala ka nga, kulang naman. Gutom na gutom pa naman ako. Sabi nito habang nakausli ang uso kaya napilitan siyang tumayo para ipagluto ito ng kanin. Saan ka pupunta? Uwi ka na? Pwede ba magsaing ka muna? Uy, teka lang. Magsaing ka muna. Hinatak nito ng malakas ang damit niya kaya napunit iyon. Ang walang hiyang ito'y nakakainis talaga. Oops, sorry. Ang bilis namang mapunit ng damit mo. Saan mo ba yun binili? Nang makita nito na seryoso ang mukha niya ay dahan-dahan ito umatras at nagtungo sa closet nito. Marahil ay kukuha ito ng damit na ipapahiram sa kanya. Oh, isuot mo. Branded to kaya hindi to basta-basta napupunit. Nang hindi pa siya kumilos, ay tuluyan na nitong pinunit ang suot niyang damit kaya nalaki ang mga mata niya. Ang pangit naman ang katawan mo. Mag-gym ka kaya minsan para magkaroon ng korte yan. Mas maganda pa tong katawan ko sa iyo eh. Alam mo, ikaw lang ang babae na kahit magubad sa harapan ko ay hindi talaga ako maaakit. Marahas niyang hinablot dito ang damit na gusto nito ipahiram sa kanya. Dahil kung hindi siya magpapalit ng damit ay baka pag-isipan siya ng masama ng taong makakakita sa kanya kapag lumabas na siya ng bahay ng mga ito. Nang makapagbihis siya ay lumabas na siya ng kwarto nito pero maagap ito dahil nahawakan nito ang kamay niya. Uuwi na ako, kaya bitawan mo ako. Malamig niyang sabi rito. Ipagluto mo ng kanin yung sarili mo dahil nawalan ako ng gana na ipagsaing ka. Joke lang. Natatawa nitong sabi sabay yakap sa kanya. Kahit kailan, piko din ka talaga. Oo na, sexy ka na. Ikaw ang sexy star ng buhay ko. Happy? Habang yakap siya nito ay kinagat niya ang dibdib nito kaya mabilis pa sa 4:00 na humiwala ito sa kanya. Shit! Mura nito habang paulit-ulit na bumubuga ng hangin. Nang umiga ito sa kama nito ay nakaramdam siya ng kaba. I can't breathe, Aliyah. Mabilis niya itong dinaluhan. Okay ka lang ba? Nakakainis ka kasi. Tatawagin niya na sana ang kapatid niya pero pinigilan siya nito. Don't call anyone because I don't want them to worry about me, Aliyah. Umuwi ka na kung gusto mo na umuwi. Ihintayin ko na lang yung mga kasambahay namin na dumating at sila na lang ang utusan ko na magsaing. Ingat ka pag uwi. Pasensya ka na kung hindi kita maihatid sa labas. Medyo nahihilo na naman kasi ako eh. Itinaas niya ang damit nito para tingnan ang parte ng katawan nito kung saan niya ito kinagat pero hindi naman bumakat ang ngipin niya. Ano nga kaya talaga sakit ng lalaking ito? Malala ba talaga? At bakit wala itong ibang kasama dito kung totoo nga malala ang sakit nito? Huminga siya ng malalim. Magpahinga ka na muna dito. Dadalhan na lang kita ng kanin dito kapag nakaluto na ako. Okay. Mahina na itong sabi bago nito ibinalot ang katawan nito sa kumot sabay pikit ng mga mata. Mateo? Nasaan si Imba? Dati-rati hindi kayo mapaghiwalay pero ngayon kahit na anino niya hindi ko makita. Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Baka nandun siya sa lugar nila. Hiwalay na kasi kami kaya wala na akong pakaalam sa kanya. May nalalaman ka pang road to forever samantalang hindi man lang nga kayo umabot ng kalahating taon. Mahina niyang hinampas ang noon nito sa pamamagitan ng palad niya. Ray naman, tama lang yan para mawala ang kayabangan mo. Diyan sa katawan mo. Asang-asa ka na may forever kayo at sisikapin mo pa na matutong magluto para sa kanya. Pero kahit pagsasaing hindi mo man lang mapagtagumpayan na gawin. Puro ka kahambugan. Oo na, pwede bang magsaing ka na muna? Nangihina na kasi talaga ako eh. Alam mo bang ilang araw nang hindi tumatayo itong alaga ko dahil madalas ako nalilipasan ng gutom? Ano? Itong alaga ko, hindi na tumatayo. Sa pagkakataong ito ay bunganga na nito ang tinampal niya dahil sa kabastusan nito. Nag-aalala na ako para sa kanya, Aliyah. Kaya utang na loob, magluto ka na ng kanin. Tulungan mo ko na maibalik itong alaga ko sa dati niyang lakas. Ayoko na ganito siya dahil kawawa naman siya. Ito pa naman na nag-iisa kong kayamanan na pwede kong maipagmalaki. Alak sa buhay mo? Saan niya bago niya ito iniwanan sa kwarto nito? Mukhang malayo sa kamatayan ang sakit nito dahil nagagawa pa nga nitong magbiro ng kabastusan. Hindi ka pa matutulog?
Tanong niya kay Mateo dahil 10:00 na ng gabi pero gising pa rin ito. Kanina pa sana siya nakauwi sa bahay nila. Kung hindi lang tumawag ang kapatid niya at sinabi nito na samahan nga raw muna niya ang kaibigan nito. Saka na raw siya umuwi kapag may magbabantay na kay Mateo dahil wala daw itong kasama. Sina Tita Jessa at Tito Roger daw kasi ay nasa England para magbakasyon. Ang mga kasambahay naman daw ng mga ito ay isinama lahat ng mag-asawa para makapag-relax. Yun daw ang dahilan kung bakit mag-isa ngayon si Mateo. Isa pa, bawal raw itong magkikilos dahil nga daw nagkasakit ito ng malala. Pero sa nakikita niya ngayon kay Mateo ay mukhang wala naman itong nararamdaman. Aliyah, pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Gusto ko kasing tapusin itong palabas eh. Ayokong matulog hanggat hindi ko natatapos ang isang ito. Ang ganda kasi eh. Seryoso ka? Kalahating oras pa lang yata nakakalipas nung magpatimpla ito sa kanya ng gatas dahil nga hindi daw ito nakakaramdam ng antok. Gusto na raw kasi nitong matulog pero ayaw naman pumikit ng mga mata nito. Ngayon naman na humihikab na ito, tanda na inaantok na ito, ay gusto naman itong magpatimpla ng kape sa kanya. Ano kayang utak meron na lalaking ito? Konting-konti na lang talaga iiwanan na niya ito. Kung gusto mo magkape, pagtimpla mo yung sarili mo. Ano ka, may katulong? Kanina pa ako inaantok pero tinitiis ko lang dahil nga gising ka pa. At iniisip ko na baka may kailangan ka pa. Gusto ko nga ng kape pero ayaw mo naman ako ipagtimpla. Sad nito pero hindi niya ito pinansin. Sa halip ay hinila niya na ang comforter at pansamantala siyang humiga sa ibaba ng kama nito habang hinihintay niya na dumating sa mga kaibigan nito. Uy, gusto kong uminom ng kape. Bahala ka na sa buhay mo. Anya sabay yakap sa una na kinuha niya kanina sa ibabaw ng kama nito. Babae, bakit nandyan ka? Kasya naman tayo dito sa kama ko ah. Dumungaw ito sabay kalabit sa kanya pero hinampas niya ang kamay nito. Tabi na lang tayo. Ayoko. Pagtutol niya. Palit na lang tayo. Dito ka na lang sa kama ko at ako na lang dyan ang hihiga. Mamaya niyan, pasukin pa ng lamig yung katawan mo. Matulad ka pa kay Imba na naging kuba. Dahil lang sa dalamigan ng katawan. Makit ka na rito, uy. Ayos na ako dito, Mateo. Matulog ka na dahil anong oras na. Bukas mo na lang tapusin yung pinapanood mo dahil hindi naman yan aalis dyan. Aliyah, pwede ba ikuha mo ko ng extra kumot sa cabinet ko? Nilalamig kasi ako eh. Request nito pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Patayin mo na lang yung aircon para hindi ka lamigin. Kapag pinatay ko iyan, hindi ka makakatulog na maayos dahil may initan ka. Hayaan mo na lang na ako mag-adjust, total naman gwapo ako. Sige na, ikuha mo na ako ng kumot sa cabinet ko. Napilitan siyang tumayo para ikuha ito ng kumot. Hindi lang isa ang kinuha niya kung hindi tatlo para siguradong hindi na ito lalamigin pa. Siya na rin mismo ang naglagay sa katawan nito bago siya humiga sa dati niyang pwesto kanina. Aliyah, nilalamig pa rin ako. Narinig niyang anas nito kaya napakamot siya sa ulo niya. Giniginaw pa rin ako kahit makapal tong kumot na kinuha mo. Bumangon siya at umupo sa tabi nito. What do you want me to do? Can you hug me for at least 10 minutes? Ang dami mong alam. Yan ang napapala mo sa kakagawa mo ng kasamaan. Kaya kung ano-ano na yung nararamdaman mo. Bata ka pa pero ang dami mo ng sakit na iniinda. Mas malala ka pa kina Tita Jessa. Sila nga, maligsi pa samantalang ikaw bedridden na. Bedridden talaga? Di ba pwedeng nag-iingat lang para hindi mabinat? Bakit? Bagong tuli ka ba? Ang bastos mo. Huwag na kung ayaw mo. Hindi yung marami kapag sinasabi dyan. Sana nandito si Imba. Mabuti pa yung matandang yun. Lagi ako niyayakap. Pinatay na nito ang TV sabay talukbong ng kumot na tila ba nagtatampo sa kanya. Umusod pa ito ng husto sa dulo na tila ba ayaw madikit sa balat niya. Isip bata talaga. At dahil nasa dulo naman ito nakahiga ay napagpasyahan niya na sa kama na lang nito matulog. Habang nakahiga siya ay napatitig siya kay Mateo dahil napansin niyang hindi ito mapakali. Ayos ka lang ba? I feel cold. Mahina na itong tugon. Gusto mo ba ng kape? Ayoko na. Kanina nagpapatimpla ako. Ayaw mo ko ipagtimpla. Ano nang gusto mo? Huwag ka na magtanong dahil baka hindi mo rin naman maibigay ang gusto ko. Maktol nito. Ano nga? Yakap nga. 10 minutes lang. Ba't galit ka? Yun lang bang gusto mo? Bakit? Ano bang gusto mo? Gusto mo bang mag-sex tayo? Yun bang gusto mo? Panunubok niyang tanong. Umiling ito. Ayoko nga. Anong tingin mo sa akin, kalad ka rin? Yakap lang hinihingi ko, hindi ang pagkababae mo, no? Alayo mo talaga sa kapatid mo. Yung kuya mo maselan pero ikaw manyakis. Baing mahilig magpakita ng motibo.
Hindi niya pinansin ang parunggit nito. Umusod ka rito para mayakap kita. Utos niya rito. Nilalamig ka pa ba? Tumangutango ito na parang bata. Oo. Nang umusod ito sa tabi niya ay kinurot niya muna ang tenga nito bago niya ito niyakap dahil yung mukha nito ay tila ba nandidiri sa kanya. Ang arte-arte mo. Ikaw na nga ito may kailangan, ikaw pa ito nag-iinarte. Anas niya, sabay hatak dito. Pinahiga niya ito sa braso niya. Ang isang hita niya ipinatong niya rin sa hita nito. Ang higpit naman ng pagkakayakap mo, Aliyah. Pwede ba luwagan mo ng konti? Di kasi ako makahingi.